Okay, mga kababayan, welcome back dito po sa ating Coach Janet Live YouTube channel. Kamusta po ba ang ating audio? Malinaw ho ba, mga kababayan? Naririnig ho ba tayo? Clear, okay. Nakita ko si Addictus Rex kanina. Shoutout kay Addictus Rex. Yan, okay naman. Yan. So, tingnan natin kung anong diferensya pag naka-stereo. Okay, sige. So anyway, mga kababayan, once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa patuloy magsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Janet Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom. Yan. Punta na kayo dyan, guys. Tapos, yan nyo na. I-follow nyo na yan. Follow nyo na yan, mga kababayan, para masaya. So, yun. Click nyo na yung link, tapos follow, and yung ating Facebook page, na ano naman, yung ating group pala, Facebook group. Yun, paki-follow na rin yun, mga kababayan. Okay, yung ating Freedom Wall, basta wag lang kayo magbebenta. Okay lang, bahala kayo dun. May mga nagre-report din sa akin doon, ng mga tao doon, mga DDS doon na nagpo-post. It is what it is. Okay. Okay, naka-follow na raw si Joy Caronesado. Ayan. Tigdagan pa natin, kailangan kong kailangan ko mabawi yung 147,000 na nawala. Kasi sira ulo to si Facebook eh. But anyway. Okay, okay, pag-usapan natin to, mga kapatid, dalawang topic tayo ulit, pero unahin lang natin tong sa nangyari sa BRP Diego Silang, kabagong barko ng ating Philippine Navy, agad, meron agad engkwentro. Nagkaroon agad ng engkwentro, guys. Oo. Ito, punta natin yung balita, mga babayan. Punta natin yung balita. Ayan siya. Okay. Game. Grabe to, 4 na Chinese warship. Ang tawag dito, talagang minanmanan ang ating BRP Diego Silang. 4 against 1. Oo, game. Pilipinas na papunta sa Baho de Masinloc. Ulit. Mga kapuso, sinalubong ng 4 na warship ng China ang barko ng Pilipinas na papunta sa Baho de Masinloc. Sa pambihirang pagkakataon ay nadokumento ng media ang pagtugon sa ganyan ng warship ng Pilipinas na nagpalipad pa sa nitong helicopter. Nakatutok si Jude Veneracion. Mula isa ay naging 4 ang warship ng China na sumalubong sa BRP Diego Silang kaninang umaga. Habang papunta ang huli sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, nagpalitan ng radio challenge ang dalawang puwersa. Chinese warship, you are advised to leave immediately. Stay clear from our passage. Isa laban sa 4. Pero hindi pa rin nagpatinag ang BRP Diego Silang. Itakda ang 15 minuto handaan sa paglipad ng sasakyang panghimpapawid. Habang tumatakbo ang warship ng Pilipinas sa bilis na 18 knots, ay pinalipad dito ang sakay ng Agusta 109 helicopter. Philippine Navy warship 7. Your helicopter enters into the territorial airspace of China's Hualien Baliw. without the approval of the Chinese government pose a threat to our security. Otherwise, we will take a This is Philippine Navy Warship 7 conducting lawful operation. You are advised to leave immediately. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Kabilang ang GMA News sa mga media organization na binigyan ng bihirang pagkakataon para maidokumento ang maritime patrol na isang warship ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ilang oras nang nagbabantay ang PLA Navy Warship 554 sa bawat galaw nitong aming sinasakyang BRP Diego Silang. Ang aming distansya ngayon mula sa Baho de Masinloc ay nasa 27 nautical miles. At sa kabila ng presence ng Chinese warship na yan, ay patuloy pa rin ang paglalayag nitong barkong pagdigma ng Philippine Navy para magsagawa ng maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc. Patuloy na sumabay sa paglalayag ang Chinese warship 554, pero nakalapit ang BRP Diego Silang ng 20 nautical miles mula sa Baho de Masinloc.
Your Philippine Navy will continue to assert our maritime rights and jurisdictions over Bajo de Masinloc to ensure that we exercise sovereignty over waters that belong to the Filipino people. Ang Navy helicopter nakalipad naman sa ibabaw ng Bajo de Masinloc sa taas na 300 feet. We observed that the structure previously reported or was already gone. Practically, wala na pong laman, nawala na po yung structure na na-report po dati. Nagpalipad din ng eroplano ang China at nagbasid sa ibabaw ng Philippine Navy helicopter sa taas na 17,000 feet. Natapos ang misyon ng BFP Diego Silang nang walang masamang nangyari. Buti naman. Kahapon ay nasubok na ang Agusta 109 Pag may helicopter nangyari. sa huling araw ng Maritime Wait. Cooperative Activity o pagsasanay Buti walang masamang nangyari kasi pag may masamang nangyari dyan, gera na yon guys. Sure ball na yan, gera. Kakatapos lang ng Iran, baka sumunod ng Pilipinas. Diyos ko. Kakatapos lang sa Iran guys ha. Oo, kahapon lang pala, nagkapirmahan na si Iranian President tsaka si Donald Trump, President Trump. Oh, yan, patay. Tatapos na yung sa Iran. Sumunod naman ang Pilipinas dahil dito sa China. Di natin alam kung ano yung usapan nila eh. May mga ano daw eh, may mga na-settle daw na mga usap-usapan eh. Pero, tignan natin. Tignan natin kung ano mangyayari. ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kasama ang kanilang counterpart mula sa US Coast Guard. Pero kapag may pagkakataon, meron din naman konting pamparelax gaya ng open water swimming. Sabi nga nila, a fit body, a sound mind is a steadfast warrior. Nagtapos din kahapon ng Salaknib 2026 kung Ay, saan Salaknib. sumailalim sa halos 3 buwan na pagsasanay ang nasa mahigit 7,000 sundalo mula sa Pilipinas, Amerika, Japan, New Zealand at Australia. Diyan gigil na gigil China ngayon eh. 24. Kung papansinin niyo yung social media ngayon, mga kababayan, pagdating sa Philippine-China relations, gigil na gigil sila ngayon dyan. Oo. Ang sabi, pinagtutulakan, Pilipinas daw nag-uumpisa ng gulo sa South China Sea. Yun ang sabi. Pilipinas daw nang gugulo, guys. Oo. Pero sila yung nagsabi kanina. Ano yung sinabi ng barko kanina? Ano yung sinabi ng barko? Oo. You are intruding in the national territory of China. Baliw! Napakalayo nyo, national territory nyo, mga baliw itong mga Chekwa na to. Napakalayo eh. Tapos sila pa yung nag-aangkin, mga buwis itong mga to. Kaya kaya ang hirap din i-tolerate ng mga DDS. Totoo lang. Pagdating dyan sa issue na yan. Kasi, sasabihin nila, kaibigan naman natin si China eh, bla 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 bla. Hindi sila kaibigan, nang aangkin sila ng bahay. Tayo, sinasabi natin, tayo yung nagsasabi na ito ay exclusive economic zone natin. Sila, ang sinasabi nila, teritoryo nila. Territorial waters daw nila. Tayo pa ngayon sumusunod sa batas, sila hindi. Pero mga kababayan, it seems gumagalaw na ang China sa ating gobyerno ngayon. Naalala nyo yung in-expose natin nung nakaraan na may gagawin maghahabla kay Secretary Gibo Teodoro ng mga active soldiers daw? Yung active soldiers, mga kababayan, hindi na natuloy. Oo, mukhang ipinasa na nila sa iba. Iba ang nagtuloy. Ang nagtuloy, mga kababayan, ay isang grupo daw ng abogado at concerned citizens. Oo, grupo ng abogado at concerned citizens. Sabi, complaint filed versus Teodoro over alleged passport inconsistencies. Ayan. Natuloy na, guys. Oo, natuloy na. Yung sa passport issue. Ang problema, mga babayan, sopla. Agad-agad. Sopla agad-agad. So,
Sabi daw ng isang grupo ng lawyers and concerned citizens, nag-file sila ng criminal and administrative complaint laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Pasay City Prosecutor's Office. At siya daw ay nag-commit ng perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the interest of the service. Oo. Galing, no? Ba't kaya hindi sa ombudsman? Anyway, tuloy natin. Ito yung sinabi nung naghabla, yung grupo ng abogado doon. I have nothing against him. I just want to know the truth, being a member of the bar, being a lawyer, because it is our obligation to the Supreme Court that we are going to uphold the Constitution, the laws of the land, as well as the duly constituted. Sorry. Sorry. Hindi ko mapigilan matawa. Sorry. Attorney naman. Huwag na tayo masyado, attorney, parang masyado nagpapasikat pa tayo dyan, eh. Pasya medyo, Tony, nakainom ka ba today? Authorities therein. So we must be honest, and we want politicians or public servants who can be considered as honest, who is really considered as honest, because his honesty must be above the board, being a bar top notcher. I am asking for At least in-acknowledge niya na bar top an notcher. investigation, because as of now we don't have certified copies, so that the cases, the case, if any, will have a leg to stand in court. Because we cannot rely on certified copies. And I have nothing against. Attorney, bakit? Ba't sa prosecutor's office nagpunta? Investigasyon pa lang hinahanap nyo. Ba't di kayo nagpunta ng DOJ? Ay! Attorney! Ang gusto nila, paimbestigahan si Secretary Gibo. Wala pala kayong ebidensya. My goodness. Ulitin natin yung kanyang sariling admission. Oo, yung kanyang sariling pag-amin, mga kababayan, na wala silang ebidensya. Must be above the board, being a bar top notcher. I am asking for an investigation, because as of now we don't have certified copies, so that the cases, the case, if any, will have a leg to stand in court. Nag-file kayo ng kaso, pero wala pa kayo ebidensya. Nagtipaklong naman talaga. So ano to? Naglulukuhan lang ba tayo dito? Kaya tingnan nyo mga babayan, pansinin nyo, yung tono niya medyo nagbago dun sa part na yon. Nung inamin niya na wala silang ebidensya. So anong... Sana kahit sa ombudsman man lang kasi sa ombudsman, at least kayang investigahan ng ombudsman yan. Kaso hindi siya related sa graft and corruption tsaka sa plunder or sa violation ba ng Civil Service Code. Ang weird. Ang weird, mga kababayan. Parang para lang siyang... So, ang gusto nila, nag-file sila ng kaso para maimbestigahan. Ibig sabihin, para mapuwersa si Secretary Gibo Teodoro na mag-provide ng kanyang certified true copies kasi sasagot sila Sasagot sila dun sa kaso. So, siya magpo-provide ng certified true copies. Pag binigyan sila ng certified true copies, ang korte, magkakaroon sila ng kopya ng certified true copy.
Mukhang lasing nga si attorney. Mukhang lasing nga si attorney, guys. Ano yung mga lawyers na ganito, parang ano talaga. Hindi. We will rise above. Yun ang gagawin natin. We will rise above. Obvious, mga kababayan, no? Kaya nga sinabi nila ng DND, ng Department of National Defense, sumagot kanina ang DND. Complaint versus Teodoro built on unverified allegations. Sabi ni Attorney Eric D. ng Department of National Defense. D said the complaint amounts to a fishing expedition. According to him, the complainants are trying to shift the burden of proof to the state by asking the Office of the Pasay City Prosecutor and other government agencies, as a prosecutor pa lang pala, to establish the facts they failed to prove. Kala ko sa court na eh. That is not how the justice system works. The burden of proof rests on those who make the accusations. A complaint for perjury requires competent evidence, not speculations, assumptions, or a fishing expedition in search of proof. Bakit tinatrabaho niyo na si Secretary Gibo? Ano bang kinakatakot niyo kay Secretary Gibo? Actually, alam niyo mga kabayan, feeling ko, pati si China takot kay Secretary Gibo. Una tinanggal siya. Una binan siya, di ba? Binan siya saan ba to? Sa mainland, sa Hong Kong, tsaka sa Macau. Bawal daw kasi. Oo, kasi may mga sinasabi daw siyang hindi maganda laban sa China. Oo, yun ang sabi. Pero hindi naman in-specify ng China kung ano yung mga sinasabi ni Secretary Gibo na hindi pabor sa kanila. Okay, sige, be that as it may. Be that as it may, walang problema. Ngayon, mga kababayan, meron nag-send sa akin ng video na itong isang news outlet. Well, it's an online news outlet, Media Unlocked. Yan, mukha pa lang nila. Alam na natin ang mukhang ano. Meron silang video tungkol kay Secretary Gibo. Ayan. Oo. Di ba? May smear campaign na laban kay Secretary Gibo. Oo. Ano, dami yan, sanctioned. Di ba? Yan. Sanctioned daw. Okay. Sige. Putangin natin itong sinabi nila. Okay, pakinggan natin sandali. Remember this? Last year at the Shangri-La Dialogue, they put us on a hunting list. Well, now the guy behind that little stunt just got sanctioned. Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro, a key member of the Marcos cabinet, along with his spouse and child, has been banned from entering the Chinese mainland, Hong Kong, and Macau. Chinese individuals and organizations are also barred from doing business or cooperating with them. But what we are going to show you is bigger than the sanction itself. Teodoro's tangled business map, and why China's sanctions may hit him where it really hurts. Between his first stint as defense secretary, which ended in 2009, and his return to the post in 2023, his real job was in mining. Starting in 2015, Teodoro chaired the board of a company called Sagittarius Mines. Sagittarius is the developer of the Tampakang Copper Gold project. For years, it was blocked by a local ban on open-pit mining and fierce opposition from the Catholic Church, indigenous communities, and environmental groups. Pati mga komunista ng Pilipinas, ginagamit na ng Chinese Communist Party, guys. Oo, pati mga rally-rally nila, ginagamit na. Di ba? Mga komunista dyan, mga aktivista sa Pilipinas, Kabataan Party List, ano ba? Bayan muna, ayan, ginagamit na kayo ng China sa mga kalokohan nyo. Ayan, good luck sa inyo. Then, suddenly, the ban was lifted in 2021. And under the Marcos administration, the project came back to life. This is where the conflict of interest. Wait lang. Tingnan niyo itong mga gagong to. Sorry, pardon my French. Kailan daw na-lift yung ban?
Sorry. Remember this? Kailan daw na-lift yung ban? 2021. Ano kinalaman ni Presidente Bongbong Marcos dyan? Ano kinalaman ni Presidente Bongbong Marcos dyan? Okay. Ang bobobo nito mga Chinese na to. Hindi kayo nag-research, ang tatanga nyo. 2022 nag-election, May 2022. Kung May 2022 nyo sinabi ito, makakabit ba si Bongbong Marcos Kaso hindi. Si Duterte, yung lapdog ni Xi Jinping, ang nag-lift ng ban noong 2021. So, ibig sabihin ganito, mga kabayan. Ano sinasabi nila? Simula daw 2009. Simula 2009 hanggang 2021, may negosyo daw si Secretary Guibo na related sa open pit mining. Okay. Na kinokontra daw ng mga rights groups. Alam naman natin, mga CPP yan. No? Communist Party of the Philippines yan. Walang problema doon. Sige, fine. Kontra tayo doon sa CPP. Pero sige, for the sake of this conversation, tuloy-tuloy lang natin. Ngayon, ang sabi nila, noong 2021 daw, natigil yung ban. May issue lang dyan, mga kababayan, kung simula 2009 hanggang 2021 ay kahit merong ban, nag-operate sila. Doon may issue. Sigurado. Papakita ba nila dito? Tingnan natin. Sana. Puntahan natin yung 2021 na yan. In 2021, and under the Marcos administration, the project came back to life. This is where the conflict of interest becomes hard to ignore. A 2010 GMA News investigation found that Teodoro had business interests that did not appear in his asset declarations. SEC records reportedly listed him as an incorporator and a shareholder of 2 mining companies, Gold Base Mining and Multi-Gold Resources. So publicly, he is a defense secretary talking about national security. Privately, his record points to a politician deeply tied to mining, business networks, and elite family power. That is why China sanctions him. They not only hit Teodoro's political image, but also his access, his networks, and any future dealings connected to Chinese mainland, Hong Kong, and Macau. The sanctions also extend to Teodoro's spouse, Monica Prieto Teodoro, and his child, Jaime Gilberto Teodoro. His wife, Monica Prieto Teodoro, is a former congresswoman from Tarlac and currently the president's special envoy to UNICEF. And she is, by every account, a member of the wealthy Prieto family. Teodoro may pretend this means nothing, but for a man whose career has moved between politics, business, and power, this is not symbolic. This is consequential. Remember this? Yan. Yan yung video, guys. Okay. Sige, game. Puntahan natin yung sinasabi nila nung 2020, 2010 daw ay meron daw hindi isinulat sa SALN si Secretary Guibo. Sige. Ito yung sagot ni Secretary Guibo doon sa issue. Guibo dismisses Villar Arroyo alliance as political gossip. Actually, dito yata nila kinuha yung article na yon. Hindi. Maikli ito eh. Anong sinabi? Speaking for the first time on the issue, Administration Party Presidential Bet Gilberto Teodoro Tuesday dismissed as political gossip allegations of an unholy alliance between President Gloria Macapagal Arroyo, Nationalista Party Standard Bears, Senator Manuel Villar, blah blah blah, political chismis, blah blah blah, di ba binibenta ang politiko, whatever. Wait, so hindi pa pala to related dun. Tungkol pala to kay kay Arroyo. Wait, asa na yun? Wala eh. Hinanap ko na SALN, Guibo Teodoro, GMA News. Bakit wala akong makitang issue? Wala eh. Saan kaya na nakuha yun? Saan kaya na nakuha yung article na yun? Wait. Ano, sila lang may access? Ganon? Hindi SALN to eh. Wait. Alam mo yung hirap hanapin in fairness, nung article na yan.
Kasama ko kayo sa struggle ko. 2009. Is rich and politically connected. Ganun, no? Ay, nako. Asan na kaya yung salin? Okay, as Defense Secretary. Okay. Wala eh. Saan nila kinuha yun? Dapat pala ma-appoint pa siya ni Duterte. Buti na lang, di niya tinanggap. Buti na lang, di niya tinanggap, guys. Wala eh. Saan niya nakuha yun? Ito ba yun? O, ito, natalo siya. Wow! Ano yung invento? Invento yata yun eh. Wala. Guni-guni nga, Vancouver Gem. Invento. Walang issue ng salin. Unless may mapakita sila. Tingnan natin yung title. In a 2010 GMA News article. Okay. SEC records. Administration Bet Teodoro had business interests with not appear. Okay. Ayan. Tingnan natin Wait lang Hanapin ko lang yung actual article. Kasi duda ako sa article na to eh. Mukhang may something eh. Ito. May 8, 2010. Okay, wait. Tingnan natin yung actual article. Okay. Joseph Estrada. Okay. GMA News daw conducted the review of the salad disclosures of those running for the highest office. Benigno Aquino, JC De Los Reyes, former President Joseph Estrada, Richard Gordon, Secretary of Defense, Gubo Teodoro, Manuel Villar, okay. Undeclared business assets. Senator. The SEC record shows Senator Madrigal and, okay, 6 companies not reflected in her SALN, blah, blah, blah. Ever Gutesco. Teodoro's shares in each company amounted to 100,000. These companies were not listed in Teodoro's SALN when he assumed office in 1998 as representative of the 1st District ng congressman siya. Based on SEC records, one of the stockholder Ringwood, blah, blah, blah. 1998, 2000, 2001, 2004, 2008. Parang, parang ang weird nung article. Sino kaya sumulat na ito? Mukhang kailangan ko makita yung, ito yata yun, no? PCIJ. Malumang ahas pala eh, kaya pala. Si Vera Piles pala to eh. Nagkalka lang si Vera Piles ng mga nagkalka lang si ng mga pangsira sa mga kandidato. Gilberto Teodoro. Pero hindi siya, yung asawa, ang hindi nag-declare nung panahon na yun. At saka foundation to. Hindi non-profit yan eh. Anyway. So medyo may mukhang may slant. Oo. Tsaka besides, mga kababayan, kung titingnan natin tong video na to, yan may-ari pala nito, gobyerno. Imagine, Facebook page, may-ari, gobyerno. Diba? Ayan China state-controlled media. Pero alam nyo mga kababayan, parang nag-backfire ito sa mga tawag dito. Nag-backfire ito sa mga sa gumawa. Bakit? Unwittingly, na ikampanya nila si Secretary Gubo Teodoro na maging presidente ng Pilipinas. Tingnan nyo. Ayaw nila nun. Secretary Gubo will become President of the Republic of the Philippines. Our next president, Gubo Teodoro. He said, thank you. You just made me more famous. What if Gubo Teodoro will be the next president of the Philippine Republic? Do you say you're afraid of Teodoro's political ambition of being a president? Ayan. Ay, shit, guys. He will be the next president of the Philippines. Ayan, Oo. My goodness. Na-promote siya bigla. Oo. Next president daw eh. Paano ba yan? Nag-boomerang sa kanila eh. Alam niyo, mga kababayan, imagine niyo na lang kapag naging presidente ng Pilipinas si Secretary Gubo Teodoro sa 2028.
Ay, my goodness. Iiyak ng dugo si Xi Jinping. So ako parang, okay, sige. Siraan nyo na lang ng siraan. Wala akong problema dyan. Sige, siraan nyo na lang. Basta siya yung presidente namin sa 2028. Oo. Alam nyo, mga kababayan, ako personally, kung tatakbo si Secretary Gibo, siya ang boboto ko. No joke. No joke. Kung tatakbo si Secretary Gibo bilang presidente ng Pilipinas, siya ang iboboto ko. Kasi alam nyo mga kababayan, sa akin, wala na ako ibang nakikita na pwede. Na admin candidate. So, ewan ko lang kung sorry na lang China. It's your fault. Kinampanya niyo ang aming future president for us. Ngayon, mga babayan, ang masaklap dito, alam naman natin pro-China si Sarah. Pro-China yan eh. Pamilya kasi nila, pinayaman talaga sila ng China. Alam naman natin yun eh. Binenta ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas sa China, nilaglag tayo nun eh. So, alam na natin na kumita sila na malakas sa China. So, ang utang na loob ng mga Duterte ay nasa China. So, mga kababayan, ngayon, na naglabas ng gigil ang China kay Secretary Gibo Teodoro, sino pang pipiliin mo sa dalawa? Yung kalaban ng Pilipinas, mas galit na galit kay Secretary Gibo. Alam nyo, mga kababayan, if only for that, kahit yun na lang, iboto natin si Secretary Gibo. At least hindi tayo ibebenta sa China. Kaso nga lang, hindi lang yun ang meron si Secretary Gibo. Bartap Natcher. Apparently, magaling din sa negosyo. May mining company and everything else. By the way, mga kababayan, kaya natatawa ko dun sa article na yan na ginawa. Dun sa video pala. Kasi, hindi naman lang ipinakita na kung may ginawang illegal yung mga kumpanya. Hindi naman lang ginawang And if there was an actual issue on the SALINs, bakit hindi siya dinisqualify ng COMELEC? Di ba? If there is an actual issue on the SALINs, bakit hindi siya dinisqualify ng COMELEC? He should have. Kasi hindi siya disqualify. So baka nakakita ang COMELEC or baka nakapagsumite si Secretary Gibo ng mga dokumento na magpapatunay na hindi siya wala siyang liability. So, di ba? Sabi ni Ken Kulitz, DND nga lang takot na ang singkit paano na kapag naging presidente si Sec Gibo. Agree ako dyan. Go ako dyan. Oo, gusto ko yan. I think right now, he is the only viable candidate that PBBM has. Siya lang talaga wala nang iba. Siya lang ang may kakayahan na ipagpatuloy yung naumpisahan ni PBBM na reforma laban sa corruption, yung ating posisyon sa international community, yung ating posisyon sa West Philippine Sea. Kayang-kaya niya yan. Imagine mga kababayan, nag-speech lang si Secretary Gibo sa Shangri-La whatever. Galit na sa kanya ang China. Di ba? Oo. Paano ba? Sorry ka. Salamat, Chinese Communist Party, dahil kinampanya nyo yung aming presidente, future president. Oo. Ayan, ito yung favorite ko na ito yung laging favorite ko na sinasagot, na question na sinasagot. Ayan. Ang problema, wala siyang amor. Kailan ba tayo pinakain ng amor? Bibigyan ko kayo ng sagot dyan. Ang magandang sagot dyan, mga kababayan, si Rodrigo Duterte, punong-puno ng amor. Ano nangyari? Si Sara Duterte, punong-puno ng amor. Ano nangyari? Punong-puno ng karisma. Ano nangyari?
Di ba? Wala akong pakialam kung wala siyang amor. Ang importante, makakapagdala siya ng pagkain sa lamesa ko. Yun ang importante sa akin. Wala akong pakialam kung kailangan... He doesn't need charisma. Ang kailangan natin, magsawa na tayo sa amor, magsawa na tayo sa charisma. Puro na yan na lang ang nagiging politiko, nagiging presidente. Puro ganyan na lang, pero walang alam. So, doon na lang tayo sa may alam kaysa yung marunong lang mambudol. Oo. Di ba? Wala akong hindi issue sa akin yung amor. Anong pake ko sa amor? Anong gagawin ko dyan? Eh kung hindi naman niya kayang pamunuan ng bansa ng maayos. Di ba? Kahit sino pa dyan. Aanhin ko yung amor. Kung hindi niya kayang, di ba? Kung hindi niya ako kayang bigyan ng trabaho, kung hindi niya ako kayang kung hindi niya kayang magpasok ng negosyo ng mga foreign investors sa Pilipinas, hindi niya kayang i-manage ang ating ekonomiya ng maayos, inyo na yung amor nyo. Inyo na yung charisma. Doon ako sa magaling. Competence. Oo, competence guys. Importante yung competence. Sabi ni Sukubus, wag puro charisma, utak naman. Utak naman. Alam nyo mga kababayan, ang charisma, ang amor, namamanufacture yan. Konting PR lang yan. Konting commercial lang yan. Nakukuha yan dyan. Pag meron kang magaling na PR person, magaling na tao na kaya kang i-connecta sa masa, kayang-kaya kang ipanalo niyan. PR lang yan. Pero yung talino, di basta-basta nakukuha yun. Sikap at tiyaga nakukuha ang talino, guys. So ako, in my head at least, na-settle ko na sa utak ko. Wala na ako ibang iboboto. Kung hindi tatakbo si Secretary Gibo, mahihirapan akong pumili ng kapalit. So, di ba? Aanhin ko yung amor. Si Sara Duterte, punong-puno ng amor. Anong ginawa niya? 500 million ang ninakaw niya. 125 million ang nilustay in 24 hours. Anak ka ng tipaklong. My goodness. Hindi na. Inyo na yun. Congratulations daw ulit kay Alex Iyala. Yun. Shoutout kay Alex Iyala. Okay. Amoy nakaw si Sara daw, sabi ni Ken Reyes. By the way, hindi ako galit dun sa nag-comment, ha. Hindi ako galit. Ano lang ako, siguro passionate lang ako dun. Passionate lang ako talaga sa future ng Pilipinas. At sa palagay ko, si Secretary Gibo ang magdadala sa atin sa mas magandang, magpapatuloy ng legacy ng reforma na inumpisa ni PBBM. Okay. Sabi, Coach, si Digong punong-puno ng amor, naging amoy tae. Grabe naman kayo kay Digong. Okay lang, sige lang, tuloy nyo lang. Ay, ito, simple-simple lang. Pro-China versus pro-PH sa 2028. Pro-China kapag Digong, kapag Sara. Pro-China kapag Sara. Sure yan, sure yan.